Merong tatlong bagay na makikita mo, palatandaan kung yung relihiyon na yan ay talagang ginagawa ng business. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat sa iyo pong panonood sa ating munting channel. Kagaya nga po ng sinasabi ko sa iba nating mga video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ipindot na rin po ang bell button para sa ibang update ng ating pong mga video. Okay, sa umagang ito mga kaibigan, natin pong pag-uusapan ito pong isang comment sa ating pong nakaraang video. Ito po ang kanyang sinasabi, ang relihiyon nga naman, tingnan mo si Kibuloy ay mayaman na dahil nagtayo ng kingdom. Business talaga sabi nila ang religion. Okay, yun po ang kanyang komento at ginagalang po natin yan. Salamat po sa iyo, sir, sa iyo pong comment. So hindi po natin maiwasan may mga ganyan tao talaga na mag-iisip na ang religion ay ginagawa na lang business. At sa katunayan, ito talaga yan. Yung iba ginagawang business at meron namang talagang totoo na religion. Tinuturo talaga sa tao ang pagiging holy ng isang tao. Magiging pagkaroon ng takot sa Diyos. At totoo lang mga kaibigan, ganito po yan. Depende po yan sa isang tao kung kanyang isip ay gusto lang niyang yumaman sa madaling paraan. Illegal na paraan, sabihin nga natin. Kaya nga nang sabi na isang comment na business talaga sabi nila ang religion. So, ganito po yan mga kaibigan. Kahit sa ang sulok ka ng mundo, mga kaibigan, kung mayroon ka talagang iniisip na gusto mong mag-business, ay magiging business talaga yan. Example na lang mga kaibigan, sana po naunawaan nyo ako. Example na lang mga kaibigan, kung yung pamilya mo, kung gusto mong gawing business ang pamilya mo, mangyayari talaga yan. So, ibig sabihin, depende sa isang tao yan na nagtayo ng relihiyon kung ang kanyang pakay ay pagpayaman or ang kanyang pakay ay pagturo sa mga tao na magkaroon ng takot sa Diyos. Pero kung ang tao na yan mga kaibigan ay gusto niyang maging business, ay magagawa niya yan. Sabi ko nga kanina, kahit yung pamilya natin, kung gusto nating gawing business yan, magagawa yan, pwede yan. Halimbawa na lang mga kaibigan, meron akong napanood sa isang balita noon na isang nanay, ginagawang, hindi man magandang sabihin, prostitute ang kanyang anak. At meron din ako niyan mismo mga kaibigan, naka-witness ako, doon po ako sa Caloocan noon. Meron po akong kapitbahay noon, na ang siya na ina, alam niya kung anong trabaho ng kanyang anak, pero hinahayaan niya dahil nga pera. So ibig sabihin mga kaibigan, kahit sa ang sulok ka, kahit anong ginagawa mo dito sa mundo, kung gugustuhin mong gawing business yan, ay mangyayari yan. So ibig sabihin, hindi lahat ng relihiyon ay business. Nasa tao po yan kung yan ay ginagawa niyang business ang relihiyon. At para sa akin, iba-iba tayo ng consequences sa ating pong buhay. So, Diyos na po ang bahala sa kanya. Basta tayo na nasa relihiyon na totoo, magpapatuloy tayo. Okay, so ganito mga kaibigan, merong tatlong bagay na makikita mo, palatandaan kung yung relihiyon na yan ay talagang ginagawa ng business. Okay, so before tayo magtapos mga kaibigan, sasabihin ko ito, base sa aking naobserba bilang isang pastor sa isang simbahan. Number 1 na palatandaan, walang pagbabago sa buhay ang mga membro. Ibig sabihin, yung mga tao dyan na nagsisimba sa relihiyon na yan, ganun pa rin ang buhay. Ganun pa rin ang buhay. Puno pa rin sa kalaswaan, puno pa rin sa bisyo, puno pa rin sa namumuhay pa rin sa kasalanan. Asawa na lang, kahit may asawa na, maghahanap pa ng asawa. Okay lang yung mga kabit-kabit na yan. Example lang yan mga kaibigan. So walang pagbabago sa buhay. Number 2,
hindi itinuturo na magbasa ng salita ng Diyos. Yung ibig sabihin, yung bahan na yan, yung relihiyon na yan, hindi sina-challenge or hindi tinuturo sa mga tao na magbasa sila ng Biblia or salita ng Diyos. Kasi nga po mga kaibigan, ang totoong relihiyon, tinuturo talaga ang salita ng Diyos. Sabi nga po ng Biblia mga kaibigan, ang salita po ng Diyos ay ito po ang magtuturo sa atin, ito po ang magsasaway sa atin, ito po ang magkukorek sa atin, at ito po ang magtuturo sa atin paano tayo makagawa ng will ng ating Panginoon. Sabi nga po dyan sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16. At pangatlo mga kaibigan, simbahan o relihiyon at tao ang itinuturong tagapagligtas o Diyos. So yan ang totoong business mga kaibigan. Yung ang tinuturo ng simbahan na yan na ang makakaligtas o ang tagapagligtas niya ay ang relihiyon or ang tao or sino mang leader. Isa yan sa palatandaan na ang religion na yan ay business lamang. At ano nga ba ang palatandaan ng totoong relihiyon? Sabi po diyan sa Biblia. Ang sabi po ng Bible sa James chapter 1 verse 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, so and to keep himself unspotted from the world. So ito daw po ang totoong religion mga kaibigan. Yung sabi pong at nag-iingat siya sa kanyang sarili na hindi siya madumihan sa mga kasalanan sa mundong ito. Ang tunay na religion ay nag-iingat siya na hindi siya marumihan sa mga kasalanan sa mundong ito. Maraming pong salamat mga kaibigan. Sana po ay meron po tayong nakuha ng kahit konti sa ating pong topic sa umagang ito. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.